Binaharin kahit nasa mataas na bahagi ng Rizal ang mga bayan ng Morong at Tanay. May tinangay pang ang mapaw na ilog at mula po sa Tanay Rizal, nakatutok live si Maris Umali. Maris. Vicky, dito raw sa Tanay River na makikita mo sa sa aking likuran, ang isang babae o residente ng tabing ilog sa kasagsagan ng pag-uulan na hanggang ngayon ay hindi pa rin mahanap. Labis din na perwisyo at pangamba ang idinulot sa mga residente ng magdamagang pag-uulan na hatid ni Tropical Depression Enteng na naging sanhi rin ng hanggang bewang o hanggang dibdib pa na pagbaha sa ilang bayan dito sa Rizal. Walang tigil sa paglimas ng baha na pumasok sa kani-kanilang tahanan ang mga residenteng ito rito sa Barangay Lagundi, Morong, Rizal. Ang magdamagang pag-uulan daw nagdulot ng hanggang bewang o hanggang dibdib pangaraw na baha. Gaya rito sa Tomas Claudio Street na sinuong pa rin ng mga residente naglalakad man o nakasasakyan. Ilang oras din daw inabot bago nagsimulang humupa pero di pa rin tuluyang nawala ang baha. Malakas po yung agos kaya kanina pong mga bandang 9 to 10 wala pong makadaan talaga papunta po doon. Takot kasi syempre pataas ng pataas yung tubig. Nagtataka rin kami kasi alam namin hindi naman kami binabahan ng ganito. Simula pa. Tapos nung bigla nga lang na nagkaroon ng mga subdivision na dyan sa taas sa bundok, ayan na, umpisa na yan. Doon na kami nangangamba. Dati-rati, wala namang gaano, hanggang dito lang, mga talampakan lang o ano lang. Ngayon, ayan na, bewang na. Minsan nga, hanggang dibdib pa. Hanggang hapon kahit mahina na ang buhos ng ulan, rumaragasa pa rin ang tubig papunta sa palayan, pati sa loob ng bahay ni Nanay Gemma. Kanina po talaga nakakatakot kasi mas mataas pa po riyan. Yung pong tubig niya, yung pong 7 to 9, talaga pong papataas ng papataas. Nagbabaha pero po hindi ganito. Ganito lang mababa pero ngayon talaga parang grabe siya. Pahirapan ang pagdaan ng mga sasakyan pero ang ilang mga kabataan tuloy sa paglalaro at paglusong sa kulay putik na baha sa kabila ng paulit-ulit naming paalala sa panganib na dala ng leptospirosis. Hindi po kami natakot kasi po ngayon na lang po ulit umulan at masaya po kami dahil po ngayon na po ulit kami nakaligo ng ulan. Dito sa Manila East Road, inabutan namin ang magkasamang puwersa ng Search and Rescue ng Tanay PNP, Tanay Fire Department at Tanay MDRRMO. Sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan kaninang umaga, ay tumaas daw po talaga yung tubig dito sa Tanay River at katunayan umabot pa raw po ang tubig hanggang dito sa aking kinatatayuan. Kaya makikita nyo po yung mga halaman dito sa aking likuran, nagsibagsakan na. At ayon pa sa mga residente rito, marami raw po sa mga bahay dito, lalo na yung mga hindi masyadong matibay yung mga pundasyon, ay nawasak at ang ilan sa kanila natangay pa. At kabilang nga po sa natangay, si Mika Tolosa na hanggang sa ngayon ay pinaghahanap pa ng mga otoridad. Ongoing po ang aming search and rescue operation, ma'am. Ito po ay tinangay kasama po ng kanyang bahay. May kukunin po siyang gamit sa supposed to be. Ngayon, hindi na po siya nakabalik. Na-rescue na po yung mama niya. Pero si Mika lang po ang hindi na po. Magkakasama sila? Opo. Kasi nahawakan pa daw po niya si Mika. Tapos yung asawa niya, dito na nga po daw nakuha. Si Mika, parang sa salba ni Sunday, hindi na po nabutan. Parang malakas na po ang impact ng tubig. Umaasa pa rin po kami na sana po okay si Mika, makaligtas siya sa pagkalunod niya. Nang may pamilya din po nag-aalala sa kanya. Vicky, pansamantala na munang itinigil ang search and rescue operations para sa nawawalang residente na si Mika Tolosa. Ayon sa kanilang alkalde, bukas ng alas 8 ng umaga, i-resume ang search and rescue operations ang pinagsamang puwersa ng Tanay PNP, Tanay Fire Department, Tanay MDRRMO, kasama pati ang Coast Guard at ang 2nd Infantry Division ng Philippine Army para mahanap nga itong si Mika Tolosa. Sa mga sandaling ito ay tumila na ang ulan at humupa na rin ang baha dito sa lugar na kinaroroonan natin. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Tanay Rizal. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali.